naman ng Bureau of Jail Management and Penology na inaresto at nakakulong ngayon sa Pasay City Jail ang aktres at negosyanteng si Neri Naig. Inuli si Naig dahil sa kasong syndicated estafa at 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa Southern Police District, noong Sabado, inaresto si Naig sa isang entrepreneur convention sa Pasay. Una siyang tinawag na alias Erin sa Facebook post ng SPD at naka-blur ang kanyang mukha sa video. Nakapagpiyansa na raw si Naig para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code pero mananatili siyang nakakulong dahil sa kasong syndicated estafa na non-bailable. Sa isang Facebook post naman, sinabi ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda na hindi nanloko o nanlamang ng kapwa ang kanyang misis. Endorser lang daw ang kanyang asawa at ginamit para makakuha ng mga investor. Wala rin daw natanggap na sulat, sampina o anumang abiso si Naig, kaya hindi niya na ipagtanggol ang sarili nang siya'y arestuhin. Nadismiss na raw ang mga naunang kaparehong kaso at umaasa si Miranda na mababasura rin ang kasong ito. Tila kakambal na ng amihan season na pagdami ng mga nagkakasakit na malatrang kaso. Ang paalala ng Department of Health para makaiwas sa sakit sa unang balita ni JP Soriano. Kagagaling lang sa ubot-sipon ng security guard na si Jeffrey matapos maulanan nitong mga nagdaang bagyo. Nahawa pa niya ang kanyang pamilya na kasama sa bahay. Napakahirap po kasi actually hindi ka makakakilos pag kailangan sa araw-araw kumita. Isa si Jeffrey ayon sa Department of Health sa mga nagkaroon ng influenza-like illness o ILI na inaasahan daw tumaas matapos pumasok ang northeast monsoon o amihan sa Pilipinas. Ito yung diagnosis sa mga sintomas na kahalintulad ng trangkaso tulad ng ubo at sipon, lagnat, pamamaga ng lalamunan o sore throat at pananakit ng katawan. Pero pwede ring indikasyon ng ibang sakit tulad ng COVID-19 na mayroon pa rin hanggang ngayon ayon sa DOH. Pero ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, di lang daw malamig na panahon at ang pag-uulan kaya nauuwi sa pagkakasakit. It's actually dahil kulob ka sa isang room with people, one person coughing, hawa-hawa na kayo ng acute respiratory infection. Sa datos ng DOH, nitong Setyembre umabot sa mahigit 100,000 kaso ang influenza-like illness o ILI na naitala mula Enero hanggang August 2024 pa lang. Dahil pinakadelikado raw ang ILI sa mga matatanda, sila raw ang binabantayan ng DOH. Yung elderly, pag natamaan ng respiratory illness, magiging pneumonia, mauospital, pwede pang mamatay. So we take care of the high-risk people. Ganun din yung very small children. Paalala ng DOH sa publiko, alalahanin ang mga natutuhan nating pag-iingat noong COVID-19 pandemic para makaiwas sa mga nakakahawang sakit gaya ng ILI. Kapag may respiratory illness, magsuot ng face mask para hindi ka makahawa. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay at ang paggamit ng hand sanitizer. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Iniugnay ng Philippine Drug Enforcement Agency si Senator Bongo sa isang Alan Lim na isang drug personality. Batay sa ipinakitang matrix ng PIDEA sa pagdinig ng House Quad Committee, malapit na kaibigan ni Go si Lim. Nasangkot umano sa iba't ibang krimen tulad ng kidnapping at wanted sa China dahil sa illegal na droga. Isa rin daw casino junket operator si Lim at incorporator ng Parmalee Incorporation. Sangkot ang Parmalee sa anomalya umanong pagbili ng COVID supplies noon. Pero nang usisay ng mga mababatas, hindi pa matukoy ng PIDEA kung may uugnay si Go sa iligal na droga. Nagpapatuloy pa raw ang kanilang investigasyon. Pinagsabihan naman ng komite ang ahensya na huwag magsama ng tao sa matrix kung hindi naman sigurado na konektado sa droga. Tinanggi naman ni Senador Go na kaibigan niya si Lim at tinawag na paninira ang pagdadawit sa kanya. According to our informant, they are just close friends. That's why you just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. And we are still digging that what we can have against these people. It is not yet complete, ma'am. It is ongoing. It would be wrong for you
to include a person who is not involved in those alleged crimes. Ase kumban, huwag tayong magkakamali because we do not want to accuse a wrong person. Napaka-irresponsable naman po ng PIDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Nagiging malicious po ito. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Itinanggi ng mga supporter ni na Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na binayaran sila para pumunta sa EDSA Shrine. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly, pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200. Sa press conference ng Philippine National Police kahapon, may inilabas na video ang pulisya na anilay pagpapakita ng pagbabayad umano sa ilang nasa EDSA Shrine. Pinalagan yan ng mga supporter. Naroon sila para magpakita raw ng suporta sa pamilya Duterte. Nais daw nila magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw maayos ang mga nangyayari sa Pilipinas. Hanggang ngayong araw sila inaasahang mananatili sa EDSA Shrine. Sa kabila ng programa, hindi naman daw ito nakaantala sa mga misa. Hindi naman sila truly. Yung nga lang, yung iba talaga kumakain sa loob ng simbahan dahil siguro pagod na at saka gutom. Nakita natin yung iba na, ayun, nakasalampak, na tutulog. Opo. Tapos yung iba nga kumakain na, umiinom ng tubig at saka parang clueless ano pang gagawin nila. Paghahain daw ng kontrademanda si Vice President Sara Duterte laban sa pulisya matapos siyang sampahan ng patong-patong na reklamo ng QCPD dahil sa komosyon sa paglipat sa OVP Chief of Staff sa Kamara noong Sabado. Sa gitna niyan, tinanong din ang bise kung magkakaayos pa ba sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot ng bise sa unang balita ni Marisol Abduraman. Tensyonado ang mga tagpo ng ilipat ng ospital ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, Sabado na madaling araw. Ipinakita sa press con ng Philippine National Police ang video na yan. Partikular ang pagtulak umano ng hepe ng security ng bise na si Colonel Raymond Lachica sa hepe ng Quezon City Police Health and Dental Clinic na si Lieutenant Colonel Von Jason Villamor. Dahil sa insidente, kaya nagsampa ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion si Villamor, kasama si QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig laban kina VP Sara at Colonel Lachica. Ito is nangangulugan na nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan nung time ng we were at the Veterans Memorial Medical Center. In the performance of our duties, and then naging ganun pa. Bukod sa bise at kay Lachica, kasama rin sa reklamo ang ilang John Does at Jane Does. Kasunod ng reklamo ng pulisya, tinanggal muna bilang security ng bise ang mga sundalong kasama niya noon, kabilang si Colonel Lachica. We received a subpoena from the Philippine National Police. No? At iimbestigahan yung mga members ng VPSPG. Hindi pa namin alam yung specifics nung kaso, no? Or yung investigation. But because yun nga, may subpoena sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Ang mga inalis na sundalong security, pinalitan ng 25 pulis at itinalaga na sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Sabi ni VP Sara, maghahain din siya ng kontrareklamo laban sa pulisya. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hinihingan pa namin ng pahayag sila Chica.
Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon naghain naman sa Korte Suprema ng disbarment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa Vice, naniniwala siyang hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya, kabilang ang umano'y grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Sinisimulan na ng DOJ at NBI ang investigasyon kaugnay nito. Nangako rin silang susundin nila ang due process. Makaasa po si VP Sara at ang taong bayan na magiging parehas po ang NBI. Wala po kaming kikilingan. Kung ano po yung facts na makuha namin, yun ang ilalathala namin, yun ang i-report namin sa DOJ. Iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si VP Sara, sino ba yung nagtetreat sa kanya. Muli ring iginit ng bise na totoo ang banta sa kanyang buhay. Nakakahiya raw ang sinabi ng PNP na wala silang impormasyon sa umano'y banta sa bise. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. May duda raw siya kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon para makaupo si Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Kaugnay naman ang usapin sa pagpapa-impeach umano sa kanya, sabi ng bise. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. At sa tanong kung may pag-asa pa sila magkaayos si Pangulong Marcos, ito ang tugon ng bise. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Naghain ng disbarment complaint sa Supreme Court si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Gadon, kaugnay ito sa pagmumura ng bise at pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang press con nung Sabado. Bago yan, sinabi ng SC na nakatanggap din sila ng anonymous disbarment complaint
laban sa bise, kaugnay naman sa mga pahayag niyang ipahuhukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Kinumpirma rin ng SC na mayroong pending consolidated disbarment case laban kay BP Duterte noong 2011. Panahon na siya ay Davao City Mayor. Tungkol naman yan sa panununtok sa isang court sheriff na nagsisilbi noon ng demolition order sa lungsod. Dati nang nag-public apology si BP Duterte, kaugnay nito. Alam daw ng bise na mayroong disbarment complaints laban sa kanya, pero wala pa raw siyang natanggap na kopya ng mga reklamo. Malma ang isa sa mga apo ni dating Senador Ninoy Aquino matapos mabanggit ni Vice President Sara Duterte ang dating senador sa mga pahayag niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang basa ko po, dalawa po silang nagpapahirap sa bayan na marami silang pinatay nung panahon ni Marcos Sr., nung panahon ni Duterte. Sana tigilan nyo yan para sa bayan, di ba? Parang huwag kayong manggulo kasi naghihirap ng kanilang mga Pilipino. Specifically sa pag- Reaksyon niya ni Kiko Aquino D na nananawagan na huwag nang idamay ang kanyang lolo. Bago yan, sinabi ng pamilya Aquino para sa ika-72 kaarawan ng dating senador kahapon na tinututulan nila ang anumang uri ng karahasan. Ang Vice Presidente tumanggi magkomento sa sinabi ni D. Huwag na tayong mag-comment sa mga apo. Oo. Kasi natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Wala pang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya tungkol sa pahayag ng pamilya Aquino. Dati na itinanggi ng Pangulo na ang pamilya niya ang nagpapatay kay Ninoy. Sa investigasyon ng Agrava Fact-Finding Board noon, lumabas na military conspiracy ang nangyari. Muling dininig ang kaso matapos ang 1986 People Power Revolution, pero hindi pa rin natukoy kung sino ang tunay na mastermind. Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology na walang special treatment kay Apollo Kibuloy na inilipat na sa Pasig City Jail matapos ang kanyang medical furlough. How is he now? Resilient and fighting. Resilient and fighting, knowing that yung MR namin pending pa. Pero harapin niya yon. Sabi nga niya, if it is the will of the Father, I will follow it. Hindi po natin pinahihintulutan yung mga special na treatment po na yon sa kahit na sino man pong PDL. Wala pong exemption yon. So ganun din po ang ibibigay natin kay PDL Kibuloy po. Sa Pasig City Jail, dinala si Kibuloy alinsunod sa utos ng korte matapos i-discharge mula sa Philippine Heart Center. 2 linggong mananatili sa holding cell si Kibuloy para obserbahan ang kanyang kondisyon, saka ililipat sa regular na selda kasama 35 pang inmate. Patuloy na inaapela ng kampo ni Kibuloy na huwag na siyang ikulong sa Pasig City Jail dahil daw sa kanyang edad na 74 at lagay ng kalusugan. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati niyang itinanggi. Mapua Cardinals at Benilde Blazers ang maghaharap sa finals ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Umaasa ang Mapua Cardinals na mapuputol na nila ang kanilang 33-year title drought. Huli sila nagkampiyon noong 1991. Ito ang unang pagkakataon na magtatapat ang Cardinals at Blazers para sa championship ng torneo. Mapapanood po ang Game 1 ng finals sa linggo, December 1 sa GMA at Heart of Asia, alas 2 ng hapon. Sa December 7 naman ang Game 2 at kung aabot ng Game 3, gagawin naman ito sa December 14. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.